Ako po si Justin Carl Bernatche Avila. I am from third year Block G. Ang natutunan ko this semester is yung RA 10175. Siyempre, because ito yung subject namin mismo na pinag-aralan namin na what is cybercrime. Cybercrime law, it is the law na nagpo-provide para sa mga crime na nagagamit ng computer, example ng computers, hindi lang yung computer mismo, which is pwede rin yung cellphone, pwede rin yung mga laptops, mga tablets, like mga ganun. And sa Pilipinas, nagkaroon ng cybercrime law noong September 12, 2012 na ang dahilan nun kaya nagkaroon ng cybercrime law dito sa Pilipinas dahil kay Onel P. D. Guzman. Dahil si Onel P. D. Guzman nagkaroon siya ng parang tampo, parang ganun. Nagkaroon siya ng tampo. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng virus. Which is, yung virus na yun, nagngangalan siyang I love you virus. Na pag inopen mo yung na yun, yung link na yun or yung file na yun, biglang may lalabas-labas na love letter for you, chuchu, kung ano, maksisira na yung buong system ng isang computer. Tapos ang nangyayari dito, nasisend ito sa kung saang mga company, like ganun, random na company. Tapos nagkaroon ito ng malaking impact hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Kaya dahil sa ginawa niyang yun, nagkaroon ng cybercrime law dito sa Pilipinas, which is hindi siya nakulong kasi nga wala pa namang cybercrime law noon nung ginawa niya yung virus na yon, yung kinalat niya yung virus na yon. So isa pa sa mga nanluloob dito sa cybercrime is syempre yung hacking. Example na yun yung ginawa ni Onel P. D. Guzman. Yung gumawa siya ng files, tapos not exactly naman na mahi-hack niya yung system na yon. Kaso nga lang, pinagkaiba sa hacking kasi, meron kang motibo, meron kang reason kung ba't mo pinasok yung isang site na yon na hindi ka authorized na pasukin. Like ganun. Parang ganun rin kasi yung ginawa ni Onel P. D. Guzman. Nag-send siya ng mga files sa mga iba't ibang company, computers company, para masira yung company nila. Ganun, para sira yung computer nila. So, yung process ng mga na dapat i-process, bumagal dahil doon, nagka-delay. Isa pa yun, yung hacking na yun. And meron pa yung identity theft. Identity theft naman yung gagamitin mo yung pangalan ng isang tao, personal information niya, mga pangalan niya, kung ilang taon siya, address niya, cellphone number, para gamitin pang scam, like that. Kumbaga, example dun sa example kay Vince Tagalikod. Kaya kung gumawa ng ibang account, ng isang account para panloko ko lang sang ibang tao, which is hindi ako mismo si Vince, which is kung sakaling malalaman kung mahuhuli man ako na ako yung gumawa nun, ako yung nag-scam doon, madali ko lang sasabihin na hindi ako yan. Kasi hindi ko naman pangalan yung ginamit ko. So, ang isang kawawa doon, yung ginamit kong pangalan. Ginamit kong pangalan na panloko. And, isa pa doon yung tawag dito. Yung sa child pornography. Sa child pornography naman is nagbebenta sila ng mga sexual parang bastos na nakukuhan, like porn, ganun, pero bata yung mga nai-involve doon, hindi yung mga like adult, yung mga nasa legal age na, which is siguro legal naman yun
unless lang pag child pornography. Meron pa sa 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 cybersex. Cybersex naman is ito naman yung parang yung nakikipag parang sexual intercourse ka sa video call like that. Tapos ang gagawin mo, babayaran mo siya. Then pag binayaran mo siya, saka niya ipapakita yung mga niya, yung mga ari niya, yung dibdib niya, ganun kasi binabayaran mo siya. Isa rin yun sa nasasakupan ng cybercrime, which is crime nga siya. Ibig sabihin illegal. Yun lang po.